Hello ladies, samahan niyo nga pala akong gawin ulit itong summer look na press and nails. So napakadali lang ng step ito at magugustuhan nito for sure. So ito nga naka-ready na ang mga nail tips na aking gagamitin at with this Kusha Shining Star na number 2, yung cat eye effect ang ating gagamitin sa paggawa nito. So as you can see guys, medyo manipis nga lang yung nilagay kong amount ng gel polish dito. Ewan kasi yung magmukha siyang parang napuno ng glitters after nating i-cure. At since ito ay cat eye effect, so ginamitan niya natin siya ng magnet at dahan-dahan lang natin ginlide-glide hanggang makuha natin yung effect na gusto nating ma-achieve. So inulit-ulit ko lang lahat, lagyan yung mga nail tips natin at ganun din, gagamitan din natin ng magnet para makuha natin yung effect na gusto natin dito sa ating summer look nail design. So as you can see nga guys, nandito na tayo sa pinaka-pinky na nail tips at ipapakita ko nga dito yung cat eye effect na gusto nating ma-achieve. So, ayan. Ginlide ko lang dahan-dahan sa side. At sa kabilang side din, sa pinaka-tip nito ay gumawa lang tayo ng parang pa-U effect na cat eye. So, ayan na. At after nga natin ma-set lahat, ay i-cure naman natin ito for 60 seconds. So, ayan, ina-achieve ko nga lang dito yung gusto kong reflect ng ating cat eye. So, ayan. So, ito na nga, na-cure na nga natin at mag-start na nga tayong gumawa ng embossed design. So, as you can see, dalawang klase yan. Ito yung ginamit kong 3D effect para sa paggawa ng water drops effect. Nag-start na nga akong gumawa ng mga embossed design. So, using this 3D Hoof and Land na 3D sculpting gel na medyo sticky siya, pero maganda yung consistency niya dahil sobrang lapot at hindi agad nag-move or nag-slide down yung iyong ilalagay na design or 3D effect. So, moving forward sa ating next embossed design. So, you can see, gagawa ulit tayo ng parang water drops effect dito na nakaporma na parang butterfly wing. So, ayan. Nag-start ako sa gitna para ma-estimate ko kung saan ko ilalagay yung mga water drops effect. At ayan, nag-form na nga ako. Nakikita nyo parang para siyang butterfly effect, diba? Napaka-simple, napakadali, pero napakaganda naman. So, parang fresh lang ang atake mo dito, girl. Sobrang simple, diba? Sino ka dyan, te? So, moving forward sa ating next design is yung 3D na flower. For this design nga, gumamit lang ako nitong ating 3D effect na solid gilder gel na non-sticky. At itong ating rhinestone at nag-start na nga ako mag-mold since ito ay non-sticky ay hindi na to didikit sa ating kamay kaya ginamit ko na lang itong aking datire para mag-mold ng parang mabilog-bilog na ito. After nga natin nag-mold ay form na natin to para magmukha itong flower. So as you can see, nag-start na nga akong gawin itong 3D flower at dahan-dahan mo lang siya ipupush at ika-carve using this silicone carving pen. So, ayan, hindi naman yan didikit besh kasi silicone nga siya. So, tapos na nga natin gawin yung ating 3D flower dito sa may middle na tips ay mag-proceed naman tayo sa pinaka-last nating 3D effect na flower. Then, dun naman sa ating pinky. So, ayan, procure ko muna to for 60 seconds ulit. Then, proceed na rin tayo doon sa next na design. So, as you can see, ayan, tapos na natin siya at ito namang ating pinky. So, sa pinky natin ay gagawin tayo ng 3D na half lang yung design niya. So, nag-mold na ako ulit nito maliliit na builder gel na non-stick at nilagyan ko nga rin ng rhinestone para magmukha nga siyang flower effect. So, tapos na nga at kinure ko na to for 60 seconds at mag-start naman tayo maglagay nitong JL Steel Top Coat. So, using the Steel Top Coat ni JL Essential ay lalagyan na nga natin itong ating mga ginawang design para matapos na tayo. So, para sa mga embossed design, use kayo ng Steel Top Coat para hindi kainin yung o pumantay sa mga embossed design nyo yung top coat na ilalagay nyo. So, after ko nga ma-applyan lahat, ay kukure ko naman to for 60 to 90 seconds, besh. Ito yung gustong-gusto ko sa JL Essential na Steel Top Coat. Hindi siya sticky after ma-cure. Kung hindi mo na kailangan, i-wipe pa ng alcohol pads para lang maging shiny at non-sticky siya. Yan nga yung ginagamit ko, besh, para dito sa aking mga press-on nails at hindi na ako gumagamit ng regular na top coat. So, for the final outcome, ito na nga ang resulta ng ating video tutorial. Napakabilis lang gawin. Pwedeng-pwede mo na siyang gawin ngayon at talagang napakaganda. So, thank you so much for watching this video at kung nagustuhan nyo, pwede nyo na rin i-follow, share, like itong page namin at para lagi kang updated sa ating mga bagong videos. Thank you so much for watching!